اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na namin mga televiewers, minsan pa ay nagbabalik po kami sa programang ito ni Ustadz Abdul Qadir Hashim para ipaglingkod sa inyo ang paksa na pinamagatang repentance, na sa Arabic po ay tauba at sa Tagalog naman ay pagbabalik loob. Talaga naman tayo bilang mga tao ay talagang dapat na magbalik loob, ano Ustad? Oh, Ustad. Sapagkat ang pagkakala lang sa atin nila Subhanahu wa Ta'ala ay talaga namang mahina. Kaya nga mayroong kaluluwa at pagkatapos ay mayroong katawang lupa. No? At kadalasan itong katawang lupa ang nananaig sa kaluluwa. Kaya nga nagkakamali tayo, nagkakasala, sinasadya man o hindi sinasadya. Alin man sa dalawa, kinakailangan ay magbalik loob tayo sa Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya katulad nga po ng aming nabanggit na sa inyo nung nakaraan, may mga tao na nagbabalik loob sa Kanya at ang unang pinakataong nagbalik loob, yun nga pong nabanggit namin na nakaraan na 99 na katao na ang napatay. Ano Ustad? Kumbaga masasabi na natin talagang killer talaga yan. At bagaman siya nakapatay na po ng 99, nais naman niyang magbalik loob sa Diyos na. At naghanap siya ng tao na mapagtatanungan. Ang masamang nangyari, napagtanungan niya, walang alam. Kaya nangyari, sa halip na siya ay makapagbalik loob, nadagdagan pa ng isa. Yun ang pagtanungan, yun ang napatay. Kaya naman masasabi mo rin, Ustad, sa napatay na yun. Siyempre, dahil sa sinabi ng scholar Ustad, na katalar rahiba jahlu. Ayun. Ay pinatay ng, dahil sa kamangmangan ng tao na yun, na pinagtanungan ng tao na yun, na pagtanungan, so napatay ng dahil sa kamangmangan niya. Ayun. Napatay siya ng dahil sa kamangmangan niya. Ayun, kaya mahirap yung tatanga-tanga. No? Nagiging biktima no? Biktima siya. Dahil sa katangahan, napatay. Ayun. Naging... So, bagamat nakapatay na siya ng 100, hindi pa rin tumigil yung mamamatay tao. Gusto pa rin niya makapagbalik loob sa Diyos. Kaya naghanap na naman siya mapagtatanungan at sa kabutihang palad ang kanya napagtanungan, Islamic scholar. At sinabi sa kanya, ano naman ang nakakapigil sa iyo para ikaw magbalik loob? Welcome na welcome ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailanmat ikaw ay sincero sa iyong pagbabalik loob. Ayan, kaya binigyan nga ng pinaka-rekomendasyon ng tao. Ikaw anya pumunta doon sa dako doon, na doon ay magagawa mo ang iyong ganap na pagbabalik loob. Kaya naman yung mamamatay tao, tontua, at talaga namang umaroon kagad siya. Subalit sa panahon ng kanyang pagpunta doon sa dakong kanyang paroroonan, ang nangyari, nakamatayan on the way. Inabot ng kamatayan. Inabot ng kamatayan. Kaya nagkaroon ngayon ng pag-argumento, pagtatalo yung magkabilang panig ng mga anghel. Anghel na taga-paraiso, at saka anghel na taga-impyerno. Ibig sabihin, yung magpaparusa sa kanya. Kaya nagtalo na ngayon. Sabi nung taga-paraiso, sa amin yan. Kasi talagang sincero magbabalik loob sa Diyos. Ang sabi naman nung taga-impyerno, sa amin yan. Kasi hindi pa siya nakakalayo Hindi pa siya nakapagbabalik loob. Wala pa siya nagawang pagbabalik loob. Kumbaga, niyat pa lang. Wala pang kabutihan na nagawa sa kahit isa. Wala pa. Pero como si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Diyos na mahabagin, di ba? Sabi nga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, di ba? Kaya naman ang ginawa niya, inutusan kagad niya yung lupa. Stretch out, pabor dun sa magbabalik loob. Kaya nga nangyari, noong isugo na yung anghel na taga-sukat, yung surveyor, pabor na pabor dun sa tao magbabalik loob. Konti na lang Sabi nga dun sa isang narration, di ba? Ang sabi doon, now measure the distance between them, it was found that he was nearer to his goal by a handspan and was thus forgiven. Yun lang ang pinakalayo niya. Kumbaga, konting-konti na lang.
Ang sabi pa, it is also narrated that he drew closer by a slight movement on his chest. Talaga naman, malapit na malapit. Di ba? Kaya dito natin mapapansin, mga kababayan, na kapag magbabalik loob tayo sa Diyos, siya mismo ang gagawa ng paraan para tayo ay kanyang mailigtas. Di ba? Napakapalad natin bilang mga tao sapagkat binibigyan tayo ng ganyang pabor ng ating manlilikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bueno, tumungo naman tayo dun sa nagbabalik loob number 2. Paano naman yun? Bago tayo dun, Ustad, gusto ko lang idagdag. Sige, Tungkol dun sa natin yan. Sa tao na yun, na bago isusukatin ng anghel, yung yung lupa na yun. So, kinausap ni Allah yung lupa. Bago na sukatin, bago magpadala ng anghel, bago niya sukatin. So sa katotohanan, malapit siya doon sa kinaroroonan niya, yung destination, yung pinanggalingan niya. At saka kung saan siya namatay. So dahil sa habang ni Allah, kinausap niya yung lupa, mag-reveal siya para mag-expand, mapalapit doon sa kung saan siya patutungo, saan siya ang patutunguhan niya. So yung katulad na sinabi mo kanina, naging malapit siya doon ng halos ilang konting-konti na lang. Sabi nga dito, hands span. Konti naman yung hands. Ito hands eh. Ayan lang. Isang lipa. Itong position to, hands span. Ito. Yan, yung distansyang yan. Isang siko. Yung distansyang yan. Ganyan lang siya kalapit. Ang sabi pa nga, drew closer by a slight movement of the chest. Kumbaga, isang dukwang na lang. Kumbaga, movement of his chest, ang tawag doon, isang dukwang eh. Yun. Yun ang katumbas nun. Isang ganyan, isang dukwang. Ganong katindi ang ginawa nila Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa habag ni Allah, hindi nakapasok ng paraiso yung tao dahil sa gawain niya. Kasi wala naman siyang nagawang kabuti kahit hindi isa. dahil sa gawain, kundi dahil sa habag. Habag ni Allah. Napansin po ninyo, wala pang ginagawa yung tao. Andun pa lang yung niyat. Ika nga natin, niyat o intensyon para magbalik loob. Basta 100% na magbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay talaga naman tatanggapin po tayo. Ayan. Ganyan po yan mga kababayan. So, tumungo na tayo doon sa yung pangalawa sa pangalawang nagbabalik loob. Okay, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babasahin natin sa wikang Arabic. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, an Anas ibn Malik radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه البخاري ومسلم وعن أبي pangalawang narration وعن أبي همزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Pakisalin po sa wikang English. Mga kapatid sa Islam at mga kababayan, napapansin po ninyo, siguro iniisip niyo bakit nag-a-Arabic pareho namang Pilipino at mga Pilipino naman ang mga televiewers. Kaya po namin ginagamit yung wikang yan sapagkat originally yan ang pinakawika ng last prophet and messenger of Allah na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nais namin ipadama sa inyo yung mga pangyayari sa kanyang kapanahunan na ito magsisilbing ehemplo natin, kumbaga padron para sa ating isinasagawang paglilingkod. Kaya batay naman sa sa kapakanan natin, kinakailangan maintindihan niyo sinabing yon. Ang ibig lang sabihin sa English ay ganito. Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, the servant of the messenger of Allah, narrated
Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, Allah is more delighted with the repentance of his slave than a person who lost his camel in a desert land and then finds it unexpectedly." Bukhari and Muslim, chapter 2, hadith 15, repentance. In another version of Muslim, he said, "Verily, Allah is more pleased with the repentance of his slave than a person who has his camel in a waterless desert, carrying his provision of food and drink, and it is lost. He, having lost all hopes to get that back, lies down in shade and is disappointed about his camel. When all of a sudden he finds that camel standing before him, he takes hold of its reins and then out of boundless joy blurts out, 'O Allah, you are my slave and I am your Rabb.' He commits this mistake out of extreme joy." Yan po ang pinakakatumbas na translation niyan sa wikang Ingles. Kaya nga sa Tagalog, medyo hahalawin lang po natin ng konti yan, na itong si Anas bin Malik al-Ansari, isa sa mga sahaba, disipulo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagbalita na nagsabihan niya ang propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, si Allah ay mas lalong nasisiyahan sa pagbabalik loob ng kanyang alipin kumpara sa tao na nawala ng kamelyo sa disyerto at natagpuan niya ito nang hindi sinasadya. Batay sa Bukhari at Muslim, Kapitulo 2, Hadith o salawikain ng propeta, at repentance, ang ibig sabihin ay pagbabalik loob. Sa ibang bersyon ni Muslim ay kanyang sinabi, katotohanan si Allah ay mas lalong nalulugod sa pagbabalik ng kanyang alipin kumpara sa kamelyo na nawawala doon sa disyerto na walang katubig-tubig, samantalang dala-dala nito ang pagkain at inumin at ito ay nawala. Siya, sa pagkawala ng kanyang pag-asa, nababalik pa ang kanyang kamelyo, ay siya ay tumigil na lamang sa silong ng punong kahoy at nang bigla na lamang nakita niya na ang kanyang kamelyo ay nandun na sa kanyang unahan. Kaya niya hinawakan niya ang tali nito at siya ay napabulalas sa tindi ng katuwaan at kanyang nasabi, "O Allah, ikaw ang aking alipin at ako ang iyong Panginoon." Dito ay nagkamali siya sa tindi ng kanyang kaligayahan. Ayan. Ang dapat niya sabihin, Ustad, ikaw sabi niya ikaw yung Diyos ko. Ikaw yung Diyos ko, akong alipin mo. Yun dapat niya masabi sa tindi ng katuwaan. Pero bagaman nasabi niya yon, ay hindi ibinilang ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kasalanan yon. Ano po? Kaya yan po, napapansin natin, mga kababayan, mga kapatid sa Islam, kung gaano kahalaga ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, tayo po ay magpapaalam po muna, Ustad, sa pagsasabi sa ating mga kababayan ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For more information about our program, contact us at fcc.filipino@gmail.com.